So mga kapatid, nandito na tayo uli sa ating Morning Revival Preview. At syempre, bagong linggo na naman, week 8 na tayo. At ang title ng ating mga topic itong linggong ito ay Preaching the Gospel of the Kingdom and Discipling the Nations. Amen. So yan ang title natin ngayon. So, week 8. So pupunta na ako sa week 8, day 1, Monday. Amen. So babasahin ko mga Bible verses natin. Mark 1:15, 4:26. The time is fulfilled and the kingdom of God has drawn near. Repent and believe in the gospel. So ano sinasabi rito? Natupad na ang mga panahon, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Kaya magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So ito ay mga salita ng Panginoon bilang pambungad ng kanyang ministeryo. Makikita ninyo yung sentro, pinakasentro ng goal ng Panginoon, no, ay ang kaharian ng Diyos. Dalhin dito ang kaharian ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At maging ang Ebanghelyo, tinawag siyang Ebanghelyo ng kaharian. At ang mga tao, ano dapat nilang gawin? Magsisi at manampalataya upang sila ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ay ang pagkasilang na muli na binabanggit ng Panginoon sa John 3, na sinasabi niya, maliban na ang tao ay isilang ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay ang pagkasilang na muli. At ang pagkasilang na muli ay ang magsisi at manampalataya. So hindi tayo nakakapasok sa kaharian ng Diyos by birth, o yung physical birth, yung unang birth natin, no, hindi yan kwalipikado makapasok sa kaharian ng Diyos. Maging yung relihiyon, hindi tayo dadalhin sa kaharian ng Diyos. Marami sa atin isinilang, ipinasok na sa relihiyon. Bata pa lang, bininyagan na. Pero walang ganyang binanggit sa Biblia. Biblia, malinaw na binabanggit, ang tao ay kailangang isilang muli. Amen. So sa 4:26 sabi rito, and he said, so is the kingdom of God, as if a man cast seed on the earth. Ito naman yung paraan, paano dinala ng Panginoon ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sinasabi rito, ang paraan niya ay ang ihasik ang binhi. So yan, magiging malinaw sa atin pag binasa na to. Amen. Okay, so magbabasa na ako. In Mark 4, we have the seed of the gospel, or the gospel as a seed. According to 4:3, as the Lord was teaching, he was sowing. This sowing was the slave saviors proclaiming the gospel of God, which brought in the kingdom of God. It was as in 4:26, the sowing of this seed of life in the word spoken by the slave savior. This indicates that his gospel service was to sow the divine life into the people whom he served. The growth of this life depends on the condition of the one served, and its issue differs according to their various conditions as portrayed in the parable of the sower. Amen. So kung familiar kayo doon sa parable of the sower, binanggit dito, makikita natin yan sa mga ebanghelyo, sa mga aklat ng ebanghelyo. Dumating ang Panginoon para maghasik. So ang kanyang gawain ay isang paghahasik. No? At doon sa parable of the sower, yung lupa ay yung puso ng tao. So hinahasik niya yung binhi ng buhay
At yung binhi ng buhay ay siya mismo. At ito ay inihahasik niya sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, paghahayag ng ebanghelyo. So habang naghahayag siya ng ebanghelyo, sa totoo lang, naghahasik siya. At dun sa parable of the sower, makikita natin na mayroong 4 na klaseng puso. So ang puso ay 4 na klase, iba-ibang klase. At yung puso, ito ay hinahalin tulad sa lupa kasi ang binhi ay hinahasik sa lupa. So 4 na klaseng lupa. No? At ito ay ang 4 na klaseng o 4 na uring puso meron ng tao. So basahin nyo yan. So yung unang klase, yun yung napatigas na lupa. Matigas siya, hindi magandang taniman. Yung isa naman, matinik. At yung isa naman, mabato. Pero yung pang-4, yun ang pinakamagandang lupa. Na siyempre, kung nakakaintindi kayo ng farming, alam nyo yung magandang lupa, yung malambot, medyo hindi naman malagkit na putik, parang ano siya, sumisip-sip ng lupa, pero hindi siya, hindi naman siya putik. So, basta ganyan. So, yung paliwanag naman dyan, meron sa footnotes ng Recovery Version. So, basahin nyo. Ngayon dito sinasabi sa atin na ang kaharian ng Diyos, dinala ng Panginoon dito, no, sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, at ang kanyang pagtuturo ay paghahasik ng binhi ng buhay. At itong binhi ng buhay ay hinahasik niya sa mga tao. No, sa mga pinaglilingkuran niya, hinahasik niya yung binhi ng buhay. No, at itong binhi ng buhay, pag nag-develop na siya, ang kanyang resulta ay ang kaharian ng Diyos. So ang kaharian ng Diyos nagsimula sa binhi ng buhay. Anong klaseng gawain ang ginagawa ng Panginoon? Paghahasik. Pero sa labas, panlabas, makikita natin nagtuturo siya. Dapat ganyan din tayo. Hindi tayo talaga nagtuturo ng mga kaalaman sa kaisipan ng tao. Kundi ang tamang paggawa natin ay ang paghahasik ng buhay. Sa panahon na tayo ay naghahayag ng ebanghelyo, yung ginagamit mo, Mystery of Human Life. Pinapasa mo, pinapahayag mo, pero sa puso mo, hinahasik mo yung binhi ng buhay. So, ganun ang gawain. Amen. The Lord Jesus sowed the seed into the human heart. In Matthew 4 and Matthew 13, the human heart is likened to soil. Our heart is the field, the soil, into which the Lord Jesus has sown himself as the seed of life, which is the seed of the gospel. In the parable of the sower, the Lord Jesus is both the sower and the seed sown. As the sower, the Lord sows himself as the seed of life through his word. Amen. So yung gospel, habang hinahayag siya, salita siya. Pero pag siya ay tinanggap, nung nakikinig, siya ay binhi na naihasik sa kanya. Yung binhi kasi pinag-uusapan natin dito, ay walang iba kung hindi ang Panginoon. So doon sa parable of the sower, siya yung tagahasik, siya din yung binhi na hinahasik. At ito ay nakapaloob sa salita. Kasi yung salita, meron siyang buhay . Meron siyang buhay. Para mga physical na binhi, pag tinignan mo, parang siya. Nakabalot siya, matigas, parang wala naman dating. Pero sa loob ng binhi, may buhay. At yung buhay na yan, na-activate pag hinasik mo siya sa lupa. Uusbong na, lalabas na yung buhay. So yan ay katulad ng salita. Ang salita, merong buhay. Kaya sabi ng Panginoon, ang salita na sinasalita niya ay pawang buhay at espiritu. So yung buhay na ipaloob, naka-conceal
no, naipaloob sa salita. Kaya sa ating pangangaral, anong binibigay natin? Salita. Pero itong salita, may buhay ito. Pag naihasik sa'yo, ano yan? Lalago yan. At ang resulta niyan ay ang kaharian ng Diyos. Kaya ang puso ng tao, yan ang pinaka lugar kung saan hinahasik yung binhi. Hinambing siya sa lupa. So today's reading ako, when the Lord sowed the seed of the kingdom of God, He sowed Himself into His disciples. Then the seed of the kingdom passed through a process of development within the disciple for 3.5 years. As a result, when the day of Pentecost came, the kingdom of God was present with the disciples. Amen. So, ito yung yung nangyari ng panahon ng Panginoon. Kasama niya ang mga disipulo sa loob ng 3.5 years na magkakasama sila. Diba? So, ilan yun? 12. Doon sa 12, may isang Judas. At nung namatay si Judas, pinalitan naman siya ni Matias. 12 ulit. Pero hindi yun yung kwento. Ang kwento rito, nung kasama niya ang mga disipulo, hinasik ng Panginoon yung binhi ng buhay sa kanila. Hinasik niya. No, at sa loob ng 3.5 years, pagkatapos ng 3.5 years, dumating na yung araw ng Pentecost. At nung araw ng Pentecost, yung kaharian ng Diyos, solido, nasa kanila na. Saan nanggaling yan? Ito ay nanggaling mula doon sa binhi na hinasik ng Panginoon sa puso ng kanyang mga disipulo. At itong binhi na ito ay lumago, nag-develop sa loob ng 3.5 years. At nung araw ng Pentecostes, ano ba yung araw ng Pentecostes? Ito yung 50th day mula ng umakyat ang Panginoon sa sangkalangitan. So 50th day. Ang ibig sabihin kasi ng Pentecost, 50th day. Gano'n lang naman. So, anong Pentecost? 50th day. 70 araw yan, ang ibig sabihin. So yung may mga grupo, ang pangalan nila ay Pentecost. Ano ba kayo, Pentecost? Ano ibig sabihin nun? 50th day. So parang walang dating. Anyway, pero nung araw ng Pentecost, meron magandang nangyari. Baka yun yung ibig nilang sabihin. Yun yung bumaba yung Espiritu. At pinuspos sila. So yan ay nangyari nung 50th day. Pero kung ako, gagamitin ko na lang yung title na bumaba yung Espiritu. Di mas maganda. Okay, so nung Day of Pentecost, ayan, solido yung kaharian. Nadala sa kanila. Hindi ito isang iglap na nangyari. Ito ay development ng binhi ng buhay na hinasik ng Panginoon sa umpisa pa lang nung nakasama niya yung mga disipulo. Kaya tayo ganyan. Mula nung tayo ay nanampalataya na ihasik sa atin yung binhi ng buhay. At yung binhi ng buhay na yan, malago, nagdi-develop, tungo sa kaharian ng Diyos. Kaya tayo, ang buhay natin ngayon ay isang buhay ng pagsasagawa ng kaharian ng Diyos. Ano ito? Ito yung pamamahala ng Panginoon sa atin. Di ba? Sa experience mo, habang tumatagal, lalong tumitindi ang karanasan natin sa pamamahala ng Diyos. Dama mo na mayroong trono sa puso mo. At yung trono na yan, yan ang namamahala sa atin ngayon. At habang tumatagal, madating ang panahon, yung buhay mo nasa ilalim ng trono ng Panginoon. Ganda. So yan yung pagsasagawa ng kaharian sa atin ngayon. Amen. So the kingdom of God is very different from the kingdom of man. Siyempre,
The kingdom of God is a matter of organization. The kingdom of God is not a matter of organization. Rather, the kingdom of God is absolutely a matter of life. So, yan ang kaibahan ng kaharian ng tao at kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng tao ay isang organisasyon. Organisasyon yan eh. Walang buhay yan. Diba? Paano ba nag-uumpisa ang kaharian ng tao? Diba? Mula sa mga paglilipat-lipat ng mga trono ng mga hari. Kapag nailipat na yung trono ng hari, yung tao ay idideklara na isang hari. At yung pagkaharian niya, yan yung bansa na kung saan yung mga tao ay nasasakupan ng boundary ng kanyang kaharian. Pag umalis ka doon, wala ka na sa ilalim ng kaharian na yan. Kaya organisado yan, yung mga kaharian ng tao. Tapos yung mga kanilang mga pagsasagawa ay ayon sa mga deklarasyon, kautusan, mga batas ng kanilang kaharian, dyan sila gumagalaw. Organisasyon lahat yan. Pwede nilang baguhin. Pwede silang mag-introduce ng bagong batas. Kung minsan, aalisin nila yung death penalty. Maya-maya, ibabalik uli. At kung bago na yung namamahala, yung namumuno, babaguhin niya yung mga nakaraan na mga gagawa na naman siya ng sarili niya. Organisado lahat yan. Isang organization. Pero ang kaharian ng Diyos, hindi ganun. Ito ay isang bagay ng buhay. Buhay siya. Kaya sa loob ng kaharian, ano meron tayo? Hindi letra, kundi espiritu ng buhay. No, kautusan ng buhay, yan ang namamahala. Kaya pag nandito ka sa loob ng kaharian, damang-damo mo na ang hari ay nasa loob mo. Hindi na ikaw yung namamanginoon, kundi yung hari na nasa loob natin. Panginoon, anong gusto mo? Papayagan mo ba akong pumunta dyan? O papayagan mo ba akong sabihin ito? Kung nasa espiritu tayo, lahat ng ating pagsasalita, tama, maayos, nasa landas ng katwiran, at may kabanalan, at may buhay. Kaya, huwag tayo mabuhay sa labas ng kaharian. Yung mga nabubuhay sa kaluluwa, wala sa kaharian yan. Ang umiiral ay ang kanilang kaisipan, damdamin, mga sariling pagpapasya. Diba? Kung ang iyong pamumuhay, ayon sa iyong kaisipan, ayon sa emosyon mo lang, sumisilakbo minsan. Minsan naman tuwan-tuwa. Minsan naman baliw na baliw. Mga pamumuhay sa loob ng emosyon, wala sa kaharian. Sabagat ang kaharian, absolutely, okay, is a matter of life. Life siya. At yung life ay yung buhay na nasa loob natin. Amen. Okay, so what is the kingdom of God? The kingdom of God is actually the God-man, Jesus Christ, sown as a seed into his believers. After this seed has been sown into them, it will grow in them and eventually develop into a kingdom. This kingdom will bring us to the destination so that God's goal may be reached. This goal is the full development of the kingdom of God. Amen. So what is the kingdom? So sabi niya, yung kingdom ay yung God-man, Jesus Christ, di ba? Sown as a seed into his believer. So yung kingdom yung nasa loob natin. O yung hari sa loob mo, yan ang kaharian. Kung walang hari, walang kaharian. At itong binhi na ito, na siyang Panginoon natin, na naihasik sa atin, nagdi-develop, nag-grow. At ang kanyang development, ang issue, ang resulta ng kanyang paglago ay ang kaharian. Ang kaharian. At habang lumalaganap siya sa loob natin,
Kasi yung paglago ng buhay, ano siya, paglaganap siya eh. Lumalaganap siya. Tungo sa buong katauhan natin. Sapagkat ang tao, binubuo ng spirito, kaluluwa at katawan. Yung binhi na ithasik sa ating espiritu, yan yung puso natin eh. At mula dyan, lalago siya. Lalaganap siya. Lalaganap siya. At lahat ng kanyang maabot sa kanyang pagpapalaganap, nagiging bahagi ng kaharian. Nagko-conquer siya sa loob natin. Dati yung mind mo, hindi pa niya nakuha. Pero katagalan, nung lumaganap siya, pati kaisipan natin, napalaganapan itong buhay, naging bahagi siya ng kaharian. Dati yung emotion natin, sumisilakbo. Madaling masaktan. Madaling magalit. Madaling ma-frustrate, mahina na klaseng emosyon. Pero nung lumaganap yung kingdom doon, yung emosyon natin na ilagay sa ilalim ng kapamahalaan ng hari. At iba na siya, napabagong emosyon, napabagong kaisipan, napabagong pagpapasya. Hanggang itong kaharian ng Diyos, lalaganap at kanyang tatamuhin tayo ng buo. So yan yung solidong kaharian ng Panginoon. Ngayon, minsan, discourage tayo, hindi lang sa tao, pati sa sarili natin. Discourage ka na sa kapwa mo. Pag tinignan mo yung sarili mo, madi-discourage ka rin. Bakit ako ganito? Huwag kang mainip. Hayaan mo ang buhay na naihasik sa atin ay lumago. Mag-develop, maipalaganap siya. At siya ay magiging ang kaharian. Kaya sabi niya rito, okay, may magandang sinabi ko. This kingdom will bring us to the destination so that God's goal may be reached. The destination, ang paglago niya, at mula dyan, yung goal ng Panginoon ay tatamuhin ng Diyos. Alam niyo kung ano yung goal ng Diyos? Yan ay ilagay tayo sa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Gusto niya yung tao, mapamahalaan niya. Siyempre, hindi sa kautusan ng letra, kundi sa pamamagitan ng buhay. At ito ay lubos na mangyayari sa darating na pagpapakita ng kaharian. Pero yung nangyayari ngayon, ito ay isang simula hanggang magkaroon ng consummation itong kaharian na ito na magaganap sa pagbalik ng Panginoon, una sa 1,000 taong paghahari niya dito sa lupa. Yan yung millennial kingdom. Yan yung reward. At pagkatapos niyan, ito ay ang pagpapasok doon, ang darating na bagong Jerusalem. Ito ay tungo sa kawalang hanggan. Kaya ang kaharian ng Diyos, iiral siya hanggang sa kawalang hanggan. Kaya ito lang yung kaharian na hindi matatapos. At sabi ng Panginoon, the kingdom of God has drawn near. Noong panahon na yun, malapit na. At nandito na ngayon sa atin. 2,000 taon na nakaraan. Sa loob ng realidad, tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Amen. In order to make this matter clear, I would like to borrow a term from biology. This term is the word gene. The triune God in humanity sown into our being is the gene of the kingdom. We know that without human genes, it is impossible to have a human life. Our birth, our being, and our existence all came from a gene. Now we must see that the triune God in humanity has been sown into us to be the gene of the kingdom. Praise the Lord that His gene is within us. Eventually, the kingdom will issue from this gene. Gene na ngayon ang pinag-usapan. So yung gene kasi, nandun sa loob ng buhay. At yung gene na yan, dadali niya yung buhay na yan, kung anong klaseng buhay siya.
So, yun yung sinasabi nating gene. Halimbawa, yung tao. Okay. Meron tayong human gene. Nung isinilang tayo, yung human gene, nandiyan na. Kung tutusin, simula pa yan nung sinapupunan tayo ng ating magulang. No, pag yung mga yung bata, tinignan mo, diba, nag-umpisa siya sa fetus, nandun na yung gene. Hindi mo siya makilala. Kung hindi mo nga alam ano bang klaseng nilikha ito, na parang nakagbaluktot na hindi naman mukhang tao. Pero may gene yan. So, magdi-develop yan. No? Kung anong klaseng gene siya, okay, yun ang magiging destination ng buhay na yan. Hindi pwede magbago yan. No? Kapag yung gene ay aso, eventually magiging aso yan. Hindi yan magiging elepante. Kasi yung gene niya ay gene ng aso. So, gano'n. Ngayon, yung gospel, okay, nung hinasik sa atin, merong gene dyan. Kasi ito ay isang binhi. Sa loob ng binhi, merong gene. At yung gene, ito yung tres unong Diyos. Okay. At itong tres unong Diyos na nakapaloob dito sa binhi na ito. No? Kapag siya ay naihasik tungo sa tao, naihasik yung gene na tres unong Diyos. At ang kanyang development ay yung kaharian. Walang paltos yan. Hindi mo yan pwedeng baguhin. Hindi mo rin yan kailangan utusan na. Kailangan maging kaharian ka. Ha? Ikaw ang buhay na naipasok. Dapat lumago ka. Pag lago mo, dapat kingdom ka. Ha? Hindi yan. Kasi gene yun eh. Yan ay ang gene ng tres unong Diyos na kapag siya ay lumago, na-develop, siya ay magiging ang kaharian ng Diyos. So ganyan ang kung paano nalilikha ang kaharian ng Diyos tungo sa atin. Ito ay sa pamamagitan ng gene. Okay, na tres unong Diyos na nasa loob ng salita, na inihasik tungo sa loob natin, na lumago, na-develop, at ang resulta niya ay ang kaharian ng Diyos. Ganyan ang procedure, paano tayo na idala sa kaharian. No, ngayon, nasa atin na yan. Kung believer tayo, o believer ka, yung gene ng kaharian, nasa loob mo na. Ang kailangan lang, lumago siya. Siyempre, ang paglago niya, nangangailangan ng ating cooperation. Kailangan nagmo-morning revival ka. Kinakaugnay mo ang Panginoon. Meron kang personal na relasyon sa Diyos, Panginoon. Nagmamahal ka, naglilingkod ka, tapat ka sa Panginoon. Higit sa lahat, kasama kang naitatayo sa buhay eklesiya. So lahat ng ito ay mga requirement ng paglago ng buhay. Tinutuos mo yung mga kasalanan mo. May kasalanan tayo, minsan mahina tayo, may mga nagagawa tayong kasalanan. O na siyang kinoconfess natin sa Panginoon, no, matanggap natin ang kapatawaran ng Panginoon, patawarin din natin yung mga kapatid natin na nagkasala sa atin, na katulad ng kapatawaran na binigay ng Panginoon sa atin, yan ay mabuti. No? At walang anumang pagkamuhi sa ating puso. No? Sapagkat kung meron tayong pagkamuhi, hindi tayo lalago. Kaya tuusin natin ito. No? At kung merong mga sigalot sa mga magkakapatid, dapat ayusin natin. Kung pumunta tayo sa ating kapatid, nagkasala ba ako sa iyo? Magpakababa tayo. Kung sila naman na nagkasala sa atin, patawarin natin sila. So lahat ng ito, mga kapatid, bakit ko binabanggit? Kasi ito ay bahagi ng paglago ng buhay. Kaya nga sinasabi ko, merong mga believer na ang bilis lumago sa buhay. At meron naman na halos, hindi talaga umuunlad yung buhay nila. Kaya kailangan paunlarin natin. At bago dumating yung panahon ng pagpapakita ng kaharian, maunlad na ang kaharian ng Diyos sa loob mo. At yung kaharian ng Diyos na lumaganap na sa loob natin, idudugtong niya tayo dun sa pagpapakita ng kaharian.
Yung pagpasok sa pagpapakita ng kaharian, hindi ito isang bagay na basta kwalipikado ka o hindi, isinagawa mo muna yan sa kalooban mo. At mula diyan, dadalhin ka niya sa pagpapakita ng kaharian. Kung walang kaharian na develop sa loob mo, sasabihin ko, hindi ka kwalipikado na pumasok sa pagpapakita ng kaharian. Amen. So first, the kingdom is the issue of the gospel. Okay, so that's the first. Then it is the goal of the gospel. So between the issue and the goal, we have the church. Do you know what the church is? The church is the continuation of the issue of the gene of the kingdom. Ganda ng binanggit dito. Yung church life ngayon na meron tayo. Alam nyo, yung church life na meron tayo, nasa pagitan siya. Okay? Nasa pagitan siya. Ang ganda rito. Okay. Nung inihasik yung gene sa loob natin, ito ay goal ng kaharian. Okay? At yung dulo niya, ito yung full development ng kingdom. Yung pinakadulo niyan. Yung sa pagitan nitong goal at saka ng full development, nandun yung church life na nagdudugtong sa dalawa. So yan ang role ng church life ngayon. Ang idugtong tayo para sa pagpapatuloy ng development ng kingdom. Kung walang church life, ano magdudugtong? Saan ka magtutuloy-tuloy para maabot mo yung dulo, yung pinaka-goal? Wala. Kaya kung merong nakikinig ng ating preview na wala sa church life, ay yung mga na-offend, nasaktan, o ano man dahilan, bakit nawala kayo sa church life? Kailangan matanto ninyo ang kahalagahan ng church life. Takwil natin ang ating sarili, at maging maalab tayo sa loob ng eklesiya. Bumalik ka sa pagpupulong. Sumama ka sa pagtatayo ng mga kapatid. Huwag mo sayangin yung panahon. Ang panahon, hindi palaging meron. Yung panahon lumilipas. Kaya ang ganda ng pagkasabi rito. Minsan mga tao, hindi nila natatanto ang kahalagahan ng church life sa panahon na to. Meron pang mga nagsasabi, discourage ako sa church life. Gulo-gulo. Huwag mo sabihin yan. Ang church, tama man o mali, church pa rin siya. At siya ay gagamitin ng Diyos para idugtong ang tao sa full development ng kaharian. Kaya kailangan makita mo yan. At kung ikaw naman ay nasa church life ngayon, dapat pahalagahan mo to. Mag-meeting ka lagi. Magtayo ka sa eklesiya. Tumulong ka. Di ba? Ibigay mo yung bahagi mo sa eklesiya. Ano mang bahagi meron tayo. Di ba? Ang ating lakas, oras, material na yaman, talino. At ito lang yung, sasabihin ko, ito lang yung pinaka-worst. Okay, na ilagay mo ang lahat ng kung anong meron ka. Yan lang. Saan mo dadalhin yung sarili mo? Tumatanda tayo. Yung ating lakas, yung ating buhay. Saan mo siya i-invest? Alam mo yung tao, ang buhay ng tao dito is investing. No? At pag naubos na ang buhay ng tao, yun yung pinaka-goal niya. May mga tao, inubos ang buong buhay nila sa politika. O yun yung naging bunga ng kanilang pag-iral sa mundo. Yung iba naman, edukasyon. Yung iba kung ano-ano. Yung iba, inubos yung buhay nila sa sports. Nung nag-retire sila, wala na. Groggy na. Tapos na yung buhay nila. Pero kung matalino ka,
Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Diba? Sabi niya, unahin mo ito. Alin? Ang kingdom. Praise the Lord. Amen. So, okay, so patapos na ako. So the one who has sown into us is the gene of the kingdom, the triune God in humanity. This wonderful one is our God, Lord, Savior, Redeemer, Master, and Life. So ito yung gene. Ito yung Diyos mismo natin. Ito yung gene. Ito yung Panginoon, tagapagligtas natin, manunubos natin ang ating mismong Panginoon at buhay. Yan yung buong description na sinasabi sa atin na siyang gene ng kingdom ngayon. Na pag na-develop na itong gene, ito ang direksyon niya, ang resulta niya ay ang kaharian ng Diyos. Ang linaw. Amen. So yung last paragraph, okay, sabi niya, araw kada araw, ang binhi ng kaharian ay lumalago at umuunlad sa loob natin. Amen. Pwede natin makalimutan ng maraming bagay. Okay, but lagi nating alalahanin ang gene na nasa loob natin. Huwag mo siyang kakalimutan. Mayroong gene sa loob mo. Ang tres-unong Diyos, okay, sa loob ng sangkatauhan ay naihasik tungo sa atin. Ito ay ang binhi ng buhay na lumalago ngayon sa loob natin. At ang kanyang kalalabasan o resulta ay ang kaharian. Ang kaharian niya ay ang bunga ng ebanghelyo. Okay? At ang goal, okay, ng ebanghelyo. So yung goal at bunga ng ebanghelyo ay ang kaharian. At sa pagitan ng nito, ang goal natin ay magkaroon ng buhay eklesiya bilang pagpapatuloy ng bunga ng kahangahangang gene na ito sa loob natin. Amen. Tinagalog ko na lang yung last paragraph. Kasi yun yung pinaka-conclusion natin. So mga kapatid, magpatuloy tayo sapagkat naihasik na yung gene sa loob natin. Makipag-cooperate tayo sa Panginoon na ito ay lumago at mag-develop tungo sa kaharian. Praise the Lord. Amen. Salamat Panginoon sa binhi na hinasik mo. Ito ay binhi ng buhay. At dinala mo rin ang gene ng kaharian sa loob namin. Panginoon, nawa matanggap namin ang iyong kaawaan na kami maging mga kasigasi na makipag-cooperate upang kami ay lumago at mapaunlad ang bunga o ang buhay na nasa loob namin. At siyang araw, matamo namin ang kaharian ng Diyos sa isang solidong paraan. Panginoon, matamo namin ang puspos ng kaunlaran ng kaharian na ito sa darating na kapanahunan. Salamat, Panginoon. Amen.